Ang first lesson ninyo sa Mathematics 8 ay Measures of Central Tendency. So sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-solve ng different measures of central tendency. Gusto ko meron kayong ballpen o kaya lapis and then sulatan. At saka kung meron kayong calculator, mas maganda, no? Pero for example, sa mga quizzes ninyo or exams, depende na yan sa requirement ng teacher kung allowed kayong gumamit or hindi. Okay? So ano yung measures of central tendency? Meron tayong tatlo. Okay? Number 1, yung mean. So, the mean of a set of n numbers is the sum, tandaan nyo tong sum, of all the numbers divided by n. Mamaya, bibigyan ko kayo ng mga examples kung paano natin to isosolve. Number 2, median. The median is the middle number when the numbers are arranged in ascending or descending order. Okay? Self-explanatory to. Mas mabilis tong gawin, no? Tingnan natin mamaya. And then, lastly, meron tayong mode. Mode is the number that occurs the most often in a set of data. Okay, start tayo sa mean. Ang mean, gumagamit tayo ng formula na ganito. Okay, so wag kayong mabother dun sa formula. Sabihin nyo, sir, ang dami naman ng mga symbol na hindi ako familiar. Pero ano ibig sabihin yan? Ito, class, ang tawag natin dito is x bar. Kapag may nakita kayong guhit sa taas, ibig sabihin yan, bar. Okay? So, x bar is equal to, ito, we read this as summation. Ibig sabihin, i-add natin. Okay? Summation of scores divided by n. Okay? So, again, yung x sub I natin, literally, binabasa natin siya as x sub I. Yung I natin is the subscript. Okay? X sub I natin ay scores and then n is yung total number of scores. So, ano sinasabi ng formula? Ibig sabihin, kapag binigyan ka ng mga number, pagplasin mo lang silang lahat, tapos i-divide mo kung ilan yung number. Okay, yun yung ibig sabihin ng formula. So, kung babasahin nyo to, x bar is equal to the summation of x sub I over n. Okay, so n is the total frequency or kung ilan yung number na binigay sa'yo. Yun lang ibig sabihin nitong n. Okay, for example, so the following is a list of the weekly savings of 10 students. Find the average saving. So, binigyan kayo ng savings, no, in pesos. Halimbawa, ito yung savings ni Abel, 60 pesos na save niya sa isang linggo. Si Fred naman, 50 pesos. Si Easy, 70 pesos, etc. So, paano natin hahanapin yung mean? Again, binigyan ka ng ilang number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ipa-plus mo lang yung lahat. Okay, so kuha kayo ng calculator, i-add natin sila, 60 plus 50 plus 40 plus 50 plus 70 plus 50 plus 50 plus 80 plus 70 plus 70. So, anong sagot? 590 pesos. No, kasi in pesos yan lahat. Now, after mo silang i-add, i-divide mo kung ilan yung number. So, ilan yung number? 10. Kasi 10 students yan, no? Nakalagay dito, 10 students. Or kung bilangin mo, 10 students yan. 590 divided by 10, anong sagot? 59. Etong 59 class, ito na yung mean. Ayan, 59 pesos. Ayan, for example, there are 5 students. So, another example. Meron daw 5 estudyante. So, alam nyo na yung value ng n. Ang n natin, 5. At measure yung kanilang heights. Yung heights nila, 150 cm, 160 cm, 178 cm, 173 cm, and 165 cm. What is their mean height? Hinahanap natin mean. So, ang mean, x bar, is equal to summation of x sub I over n. So, i-add natin silang lahat. Meron kang 150 cm plus 160 cm plus 178 cm plus 173 cm plus 165 cm divided by 5. Okay? So, yan. I-add mo tong lahat. 150 plus 160 plus 178 plus 173 plus 165. Sige, try natin. At yung answer nyo ay 826 cm. Tapos, i-divide mo siya sa 5. So, 826 divided by 5 is 165.2 cm. Ayan yung answer. Okay, 165.2. Tingnan natin. Ayan, 165.2. Huwag niyo kakalimutan yung unit, ha? Ito yung unit na sinasabi ko. Tawag natin dyan unit.
Okay, baka tanungin, ano yan? 165.2 ano? Ayan, so dapat ilalagay nyo palagi si unit. Okay, now paano naman kapag weighted mean? So ito yung formula natin sa weighted mean. So mean or weighted mean is given by this formula. Anong mapapansin nyo? Nag-introduce lang tayo ng panibagong variable dito, f. Okay, so ano yung f na yan? Ang f, frequency. So ganun din yung gagawin natin. May i-add pa rin tayo kasi may summation dyan, may division part pa rin tayo. Pero anong pinagkaiba? Yung mga i-add natin, imumultiply natin siya sa specific number. Ang tawag natin doon sa number na yun, frequency, or kung gaano kadalas maulit yung number na yun. Okay? So, may bibigyan ko kayo ng example. So, again, yung n natin, capital letter N, ito yung total frequency. And for example, ito yung kaninang example, no, doon sa mga weekly savings ng 10 students. Merong nagsisave ng 40, merong 50, 60, 70, 80. Ito, paano natin babasahin tong table na to? Tingnan nyo yung second column. Okay? So again, yung first column natin, ito yung mga savings. Yung second column, ilan yung estudyante na nagsisave ng ganun? For example, ang nagsisavings ng 40 ay isa lang. Ang nagsisavings ng 50 ay 4. Nagsisave ng 60 ay isa. Nagsisave ng 70 ay 3. Nagsisave ng 80 ay isa. Kapag i-add nyo tong lahat, ang sagot natin dyan ay 10. Kasi nga, again, 10 students yung pinapag-usapan natin. Okay? Now, ano yung fx? Okay? Ano tong part na to? Multiplication lang to. Okay? So, for example, 40 times 1 will give you 40. 50 times 4 is 200. 60 times 1 is 60. 70 times 3 is 210. 80 times 1 is 80. Okay? I-add nyo lang yan. No? So, susulat ko muna yung formula ulit ha. Yung summation ng f times x sub I over n, ito yung weighted mean. So, nakuha na natin itong part na to. Okay? Yung f times x sub I. Ibig sabihin, again, imumultiply mo lang row per row yan. Itong row na to, imumultiply mo, tsaka itong row na to, pababa. Okay? Ngayon, sabi sa formula, kailangan nating hanapin yung sum. No, ang ibig sabihin nito again ay summation, Greek letter, sigma yan. So, i-add mo tong lahat, 40 plus 200 plus 60 plus 210 plus 80. Ito yung sagot, 590. No? Pero hindi pa tapos yung formula. Kailangan mong i-divide sa n. Ano yung n natin? 10. So, basically, ganun din. 590 divided by 10. Ang answer natin ay 59. 590 ito, divided by 10, ang sagot natin ay 59 pesos. Okay, so ganyan natin ginagawa yung weighted mean. Another example, find the mean salary for a small company that pays monthly salaries to its employees as shown in the frequency distribution. Ang tawag natin class dun sa table na pinakita ko kanina, frequency distribution. Okay, kasi pinapakita niya yung frequency nung iba't ibang scores, no, nung iba't ibang x sub I. Ayan, for example, the salaries in pesos, nato siya sa first column. Ito yung mga sweldo nila. Merong 8 employees sumisweldo ng 7,000. Merong 8 employees sumisweldo ng 8,000. Merong 11 sumisweldo ng 8,000. Merong 14 sumisweldo ng 9,250, etc. Okay? Now, paano nga natin ginagawa itong second or itong third column? Fx. Ibig sabihin yan, class, magkatabi sila. So, multiply mo yan. No? So, 8 times 7,000, multiply mo to. 8,000 times 11, 9,250 times 14, 10,500 times 9, 7,000 times 2, 25,000 times 1. And then, isusulat mo dito yung mga answers nila. Okay? And then, syempre, i-add mo rin tong mga to. Okay? So, meron ka ditong 45. Ito yung n natin. Ito yung total frequency. Tapos, i-multiply nyo naman. 8 times 7,000. 8 times 7,000. Answer natin ay 56. 56,000. And then, 8,000 times 11, 88,000. Okay? 9,250 times 14 is 129,500. And then you have 10,500 times 9 is 94,500. And then you have 17,000 times 2, that's 34,000.
And then you have 25,000 times 1, that's 25,000. And then after that, i-add mo silang lahat. No, ito yung summation ng fx. O, i-add mo tong lahat. So this is 427,000. So balikan natin yung formula. Ang formula natin, fx sub I over n. Nakuha na natin yung summation. Ang summation niya is 427,000 divided by n. Ang n natin is 45. Ayan, i-divide mo lang yan. 427,000 divided by 45. It will give you 9,488.8. Okay, so tapos na tayo dun sa pag-calculate ng mean at saka ng weighted mean. At nakita natin, ina-add lang naman natin yung mga values tapos dinidivide natin kung ilan sila. Okay? So ngayon naman, dito tayo sa median. Kung babalikan yung definition, ang median, ito yung middle value. Okay? So yung middle value, kapag in-arrange natin yung mga numbers in increasing or decreasing order. So bahala kayo kung increasing yung gusto nyo or decreasing, parehas lang yung makukuha nyo sagot. Okay? For example, calculate the median given the following. Okay? So, ang gagawin natin, parehas lang tong example, di ba? Sila pa rin yung mga students and then meron silang mga savings in pesos. So, ang gagawin natin, i-arrange nyo lang yung mga numbers in increasing or decreasing order. So, gusto ko increasing. So, start ako sa pinakamababa, 40. Anong next? Meron akong 50. Isa, dalawa, tatlo, apat. Sulat ko lang yan, 50, 50, 50, and then 50. Anong kasunod? Meron akong 60. Susulat ko yung 60. And then meron akong tatlong 70. Susulat ko yan. And then lastly, meron akong 80. Okay? Alin dyan yung nasa gitna? Ganun lang yung median. So, pwede nyo gawin manual or kahit visual, no? Makikita nyo naman yan. So, kapag manual ganito, magka-cancel kayo from both ends. Cancel, cancel. Cancel, cancel. Cancel, 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 cancel. Ala sir, paano yan? Dalawa yung natira sa gitna. Anong gagawin ko? Ganito, kapag dalawa yung natira sa gitna, pagpaplasin mo yan. 50 plus 60 is 110. Tapos i-divide mo sa 2. 110 divided by 2 is 55. O, yan na yung median. Okay? Yan yung median natin. Ngayon, paano kapag isa na lang yung natira sa gitna, hindi mo na kailangang i-add sa kung saan man. Yun na yung median. For example, pag-usapan natin halimbawa yung number ng lapis ng kaklase mo. So, meron kang kaklase, isa lang yung lapis, meron yung isa lang din, isa lang din. Tapos, meron kang friend, dalawa lang yung lapis, merong tatlong lapis, pero ikaw meron kang 10 lapis. Tapos, isa mo pang best friend, meron siyang 15 na lapis. No, for some reason. Siguro mahilig siyang mag-drawing, no? Ngayon, pwede kayo mag-cancel dyan. Cancel to, tsaka to. From both ends yung pagka-cancel natin, no? O ano matitira sa gitna? Ang natira yung 2. Ito na yung median. Okay? So, ano yung sinasabi ko na hindi manual? Pwede nyo namang gawin ganito. Halimbawa, paano kung binigyan kayo ng 100 na values? Hindi, ang dami niyan. Cancel kayo ng cancel. Medyo matatagalan kayo doon, no? So, ang gagawin nyo, i-determine nyo yung total frequency. Ito yung total frequency, di ba? 100. Dito, total frequency natin, 10. Kasi 10 number yan. Ito naman, ilan yan? 7. No, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 10, 15, 7. Ngayon, i-divide mo yan sa 2. Okay? So, 100 divided by 2 is 50. 10 divided by 2 is 5. 7 divided by 2 is 3.5. Now, kapag nakuha nyo is whole number, kukunin nyo lang yung 50th and yung next, which is the 51st. Okay, yung 50th at saka yung kasunod niya, 51st value, i-add mo and then i-divide sa 2. Okay? Halimbawa, itong example natin, nakuha natin is 5 kapag dinivide mo yung total frequency sa 2. Ibig sabihin, i-add mo yung 5th and 6th value. Okay, ano yun? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th. Ito yung ginawa natin kanina. Add mo yung 5th at saka yung 6th score and then divide it by 2 and you will get the median.
Paano naman kapag ganito, 3.5? Tingnan nyo to, 3.5. I-round up mo lang siya. So, 3.5 is just 4. Ibig sabihin, yung fourth score, siya na yung ating median. First, second, third, fourth score. Okay? So, yung pang-apat, siya yung median. Again, ang pinaka-bottom line yan, i-arrange mo siya in increasing, okay, o kaya decreasing order. Kapag dalawa yung natira sa gitna, i-add mo sila, i-divide sa 2. Pero kapag isa lang yung natira sa gitna, yun na yun. Okay? Another example tayo. Yan, calculate the median of the following. You're given 34, 11, 49, 54, 64, 59, 47. Again, arrange natin siya in increasing order. 11. Anong kasunod ng 11? We have 34. And then you have 47. And then 49. Anong kasunod? 54. And then 59. And then lastly, 64. Alin yung gitna niyan? So, cancel, 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 cancel. Ito. Yan yung sagot. Okay, so the median is 49. Ayan, last, mode. Itong mode, ito yung pinakamadali. Ang mode ganito, kung alin yung pinakamarami, siya na yung sagot. Okay, alin yung pinaka nauulit. For example, kung babalikan natin yung lapis example natin kanina, merong 1, may isa pa 1, and then yung isa 2, and then, ano bang binigay ko? 3, 10, 15. Alin yung pinaka nauulit? 1. So, ano yung mode natin? Yung mode nyo is equal to 1. Okay? Paano kapag ganito yung example? Let's say, binigyan ka ng mga numbers like 2, 2, 4, 3, 7, 7. Okay? So, in that case, naulit yung 2 twice, naulit din yung 7 twice, dalawa yung mode natin. Okay? So, you have 2 modes. Yung modes nyo dito, 2 and 7. Okay? So, paano naman kapag ganito? Let's say you're given 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. O, naulit yung 2, naulit din yung 3, naulit din naman yung 4, pero pinaka-frequent yung 4. So, yung mode natin is 4. Okay? So, pwede nating makita yung mode using the stem and leaf plot. Ito siya. And then, pwede rin visually through histogram. No, ito yung histogram. Start muna tayo dito sa histogram. No, usually, ang histogram lang naman, pinapakita yung frequency. Yung pinakamataas, ito yung frequency class, ha? And then, ito yung any variable to. Ito, arrivals per minute in this example. So, yung pinakamataas, itong dalawa, siya yung mode. Okay. Oh, ayan, pinakamataas sila, ah. So, siguro, this is 11 point something or 12. No, 12 yan. And then, ano yung yung x nila, yung x variable? 4. 4. Nagka-cluster sila around 4, no? Kasi ito yan, no? Ayan. So, kung anong value dito saka dito, sila yung mode. Kasi sila yung pinakamataas. Usually, mga simple examples lang naman yung binibigay using histogram. Ang gusto ko makita natin, itong stem and leaf plot. Okay? For example, paano natin ito babasahin? So, ito, given tayo ng age. Paano ko nasabing age? Sabi dito. No, ang ibig sabihin daw nung 6 na stem at saka 3 na leaf digit is 63 years old. So, for example, ang ibig sabihin nito, 5 at saka 6. Ibig sabihin, 56 years old. Okay? So, anong gagawin natin para mahanap natin yung mode given the stem and leaf plot? Number 1, focus kayo sa leaf. Focus kayo sa leaf. Hanapin nyo yung pinaka-frequent per row. Halimbawa, ito. Ang per row niya, meron kang 1, 1, meron kang 2, 2, meron kang 3, 4, 4, 4, 4, 5, at saka 8. Pinaka-frequent dito yung 4. Hindi yan kasali. So, meron kang 4 na 4. Tingnan mo yung iba kung merong mas frequent pa sa 4 dun sa ibang rows. Ito, you have 0, 0, 0, tatlo lang. So, hindi niya natalo yung 4 na 4 na beses na ulit kanina. Ito, meron kang 1, 1, hindi pa rin. Ito, hindi pa rin. 5, 5, dalawa lang. 7, 7, dalawa. 8, dalawa. 9, 9, dalawa. 0, isa. 1, 1, 1, tatlo lang. 2, 2, 2, tatlo. 4, isa. 5, isa.
0489, tigigisa, 86778, 26778, and then 36. Oh, wala nang tatalo pa dun sa 4, no? So, ang pinaka naulit dito ay makikita natin sa row na to, which is 4. So, yung 4 natin na ulit ng 4 na beses. 1, 2, 3, 4. Okay? So, ilalagay mo yung number na 4. Pero, huwag nyo kakalimutan system, 0. So, ito yung ating mode. Minsan, tinatanggal na natin yung 0. So, 4 years old, yung mode. Okay? Paano kung nilagyan ko dito ng, halimbawa, nilagyan ko dito ng 8, 8, 8, at saka isa pang 8. O, ilan na yung 8 ko? 1, 2, 3, 4, 5. Mas marami na yung 8 ko compared sa 4. So, ano ngayon yung mode? Ang mode ko is 58. So, yung mode is 58 years old. Okay? So, ganyan natin binabasa yung stem and leaf plot.